Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa kabutihan ng Panginoong Diyos na atin pong tagapagligtas, na siya pong humirang sa atin, at sa umaga pong ito na kung saan ang bawat isa po, hallelujah, ay muling ginising ng Panginoon, hallelujah, tayo pong lahat ay muling mag-aaral ng salita ng Panginoon sa umaga pong ito. Bago po ang lahat, nais ko pong ipakilala ang aking pong sarili. Sister Richelle Ansenio Pedrialva po, mula po sa Door of Faith Church, District 2, Door of Faith Church, Maranlig ng Marinduque. Isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa na nanonood po ngayon sa ating pong social media platform, ang pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga FB page. Purihin po ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. Ang Panginoon po ay tunay na napakabuti at sa bawat isa, siya lamang po ang Diyos na atin pong masasandalan. Siya lang ang Diyos na tanging ating sandigan at sa bawat araw, siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at walang ibang Diyos na dapat na mataas sa ating mga buhay, sa buhay ng bawat isa ng mga mananampalataya, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Purihin natin siya sa umagang ito. Minsan pa, hallelujah, Jesus, hallelujah. Purihin kayo, Panginoong Diyos, hallelujah. Kayo'y napakabuting Diyos, hallelujah. Wala po, Panginoong, ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikinaligtas, kundi ang pangalan niyo lamang, O Panginoong Hesus, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Sa inyo ang lahat ng pinakamataas na papurit pagsamba, hallelujah, sa kataas-taasan, sa kalalim-laliman, Panginoon, sa lahat ng dako, O Diyos, mapapurihan kayo, hallelujah, Jesus, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, minsan pa ng inyo pong mga anak na nakikinig, na nanonood sa umagang ito, hayaang makipagkaisa sa pagpupuri sa inyo sa pamamagitan ng social media platform na ito. Hallelujah! Purihin kayo, Diyos na humirang sa amin. Hallelujah! Minsan pa, tayo po'y patuloy na manalangin sa ating Diyos, sa manaming Diyos. Hallelujah! Na hindi masukat ang pag-ibig sa amin. Hallelujah! Na hindi po, Panginoon, hallelujah, kailanman nagsawa sa amin, na siya po, O Diyos, na palaging naririyan, Panginoon, para sa amin, buhat pa, hallelujah, bago pa ninyo po, Panginoon, likhain ang lahat ng bagay, hallelujah. Inisip niyo na kami, Panginoon, hallelujah. Sa inyo po ang lahat ng papurit pagsamba. At Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin ang pagsama ninyo sa aming pong banal na gawain na isasagawa po, Panginoon, sa social media platform na ito. Ang morning devotion, Panginoon, samahan niyo ang inyo pong anak, hallelujah, na magsasalita, hallelujah, hindi sa pamamagitan ng sariling lakas, hindi sa kapangyarihan, Panginoon, kundi sa pamamagitan lamang ng inyo pong spirito, O Diyos, hallelujah. Kayo rin po ang patuloy na mangusap at patuloy pong magbigay po, Panginoon, ng kalakasan, makatagpo ng inyo po, Panginoong mga anak po, O Diyos, na nangakikinig, na nanganunood po at nangasubaybay po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, sila, hallelujah, hallelujah, Jesus, na naglalaang patuloy ng oras at panahon para sa inyo po, Panginoong banal na gawain, nakabantay para po, Panginoon, sa inyo pong mga salitang i-reveal minsan pa sa umagang ito, hallelujah. Purihin kayo sa kanila pong mga buhay. Hayaang po, Panginoon, ang katagumpayan ay sumaamin sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Jesus. Minsan pa, nais ko po muli magpakilala, Sister Richelle Ansenio Pedrialva ng Door of Faith Church, District 2, Marinduque po, Door of Faith Church, Maranlig, Torrijos, Marinduque, sa ilalim po ng pamamatnubay ng aming pong masigasig na lingkod ng Diyos, Pastor Alex Requintel, at ng aming pong District Supervisor, Ma'am Baby Masaredo Quejada. Purihin ng Panginoon, hallelujah. Ang title po ng atin pong pag-aaralan po ngayong morning devotion na ito ay Anointing of the Spirit. Pagkahirang sa Spirito. At ito po ay atin pong masusumpungan sa teksto po ng ating pong banal na kasulatan, 2 Korinto 1:21. Minsan po ay atin pong basahin
ang ating pong mga banal na kasulatan sa 2 Korinto 1, talata 21. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Ito po sa Ingles ay hayaan nyo rin po na aking pong basahin. 2 Corinthians chapter 1 verse 21. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Hallelujah. It is the Lord who anointed us. Hallelujah. And pag-aaralan po natin sa umagang ito, what is the anointing of the Spirit? Yamang tayo pong lahat ng mga nakakikinig, binabati ko nga pong lahat, ang mga nakakikinig po sa oras na ito, ang Door of Faith Church International Ministry, purihin ng Panginoon sa lahat po ng nakakikinig. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon sa inyo pong mga buhay, at kung hindi man po tayo magkadaupang palad man po sa personal sa langit, hallelujah, tayo pong lahat ay magkakadaupang palad. Purihin ng Diyos. Hallelujah. What is the anointing of the Spirit? Ito po ang ating pong topic. Yamang tayo yung mga hinirang ng Diyos. Hallelujah. At sa pagsisimula po ng bagong taon na ito, 2024, alam ko, nagnanas ang lahat spiritually sa kanila pong mga puso ng panibago na malakas ang buhat sa Diyos, panibago at pagdaragdag pa ng Diyos sa kanila pong buhay ng fresh anointing coming from the Holy Spirit. Yamang siya ang nagbigay nito para sa atin. Sa pagpasok po ng bagong taon na ito, alam ko po, excited po ang mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, behold, I make things new. It is New Year, bagong taon po, and everything beautiful is created by the Lord. Lahat po ng mga magagandang bagay ay binigay sa atin ng Diyos. Walang pangit na bagay na hindi nagmula sa Diyos. Hallelujah. So, mag-start na po tayo. What is the anointing of the Spirit? Sa 1 John chapter 2 verse 20, sinasabi po dito. Unang Juan, kabanata 2, talata 20. Hayaan niyo po, nabasahin ko po ito kahit po sa English. But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. But the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as His anointing teaches you about everything, and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in Him. Ang pagkahirang at ang anointing of the Holy Spirit ay minsan pa pong tinanggap po natin ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Minsan po na tinanggap natin ng Panginoon, it resides in all His believers. Yung pong anointing of the Spirit, it is the Lord who anointed us. It is received from the Lord. It is God's work, not from ourselves. Hindi po ito galing sa ating sarili. It is given by the Lord to each and every believer. God does the anointing. Hallelujah. What is the anointing? It is the power. It is the Holy Ghost power. Hallelujah. Ano po ang mga characteristics ng anointing of the Spirit? It abides in us. Ito po ay nananatili sa atin. It remains forever. It never leaves. It is never lost. Hindi po ito nawawala. Ang pagkahirang sa iyo, ang anointing sa iyo ng Panginoon, ito'y nananatili habang buhay, habang panahon ng iyong buhay. Hallelujah. It abides in us. It remains forever. Ito po ang isang karakteristik ng anointing of the Spirit. At napakapalad ng isang hinirang at pinili ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, you have not chosen me. I have chosen you. Hindi mo ako pinili. Ako ang pumili sa iyo. Hallelujah. At higit pa roon ang ginawa ng Panginoon, hinirang pa niya tayo. Patuloy na nilalangisan ang ating mga ulo, ang ating mga labi. Binibigyan niya tayo ng fresh anointing every day. And what is that anointing of the Spirit? It is the Holy Ghost power. No need that anyone should teach you. Hindi na po kailangan pa
na tayo daw po ay pakaturo-turuan pa, sapagkat ang banal na Espiritu nang magtuturo sa atin simula pa lamang po na tinanggap na po natin ang Holy Spirit. Kasi yun naman po ay talaga pong ibibigay ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Yung pong pagtuturo, because the Holy Spirit is the greatest teacher. Hallelujah. At ginagamit din po niya ang mga anak ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang mga salita. Ginagamit din po niya upang magmensahe po sa atin. Hindi na kailangang aral-aral pa ng mahaba. Sa totoo lamang po. Because sabi po ng mga ngaral, napakawalang kabuluhan. Dahil ang tunay na kayamanan ay nasa Panginoon lamang. Ang pag-ipunan ng mga anak ng Diyos, ang pag-impukan ay makalangit. Na kung saan walang kalawang na sumisira at insekto na sumisira doon. Hallelujah. Ano po ba ang purpose ng anointing of the Holy Spirit? Ano po ba ang purpose nito? Una, to teach us. Teaching. And even we could teach. Tayo rin po ay makapagturo sa pamamagitan po ng anointing of the Holy Spirit na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon kahit na hindi karapat-dapat. Ang bawat isa, niyakap niya tayo sa ating pong karumihan. At ang sabi nga po ng isang awitin, I thank Christ Jesus. I thank Christ Jesus, my Lord, who has given me strength that He considered me faithful and appointed me to His service. Inari pa po niya tayo na matapat at binigyan pa po niya tayo ng ministry. Sino ba naman tayo po para piliin po ng Panginoon? Hallelujah. Sino ba naman po tayo para piliin ng Diyos? Pero napaka-precious natin sa harapan niya. Kaya niya ibinigay sa atin ang Panginoong Jesus na nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay mga ligtas, mabigyan ng buhay na walang hanggan kahit na hindi tayo karapat-dapat. And everything has been over. The grace coming from the Lord is free as long as we come close to Him. At salamat sa Panginoon, pinigyan pa niya tayo ng ministry. He even appointed us to His service. Hallelujah. Alam ko po na ang bawat isa ay mayroon pong mga ministry sa Panginoon. Hallelujah. At samahan po kayo ng Panginoon sa inyo pong mga ministeryo and give you the fresh anointing of the Holy Spirit each and every day. Hallelujah. And mabigay ng patuloy ng Panginoon ng desire sa inyong mga puso, itong fresh anointing na ito sa atin pong lahat, each and every day. Hallelujah. Na magamit po tayo ng Panginoon sa kahangahangang kaparaanan. Ang Word of God, ang Gospel, ang good news, coming from the Lord Jesus Christ through the Bible ay mapipreach sa pamamagitan ng anointing of the Holy Spirit. And magkakaroon po ang isa pong inanoint ng Panginoon, ng hinirang ng Panginoon, ng spiritual discernment through the Holy Spirit, through the anointing of the Holy Spirit. The understanding of the Word of God na kung dati hindi po naiintindihan dahil ako po sa bilang patotoo ko lamang po, isa po akong paganista. Kumbaga po ang pamumuhay. Dahil isa po kaming pamilya po ng talaga pong Sagrado Katoliko. Simula po pagkabata ko. At ang aming pong pamilya, dun po sa lugar po na namin, dito po sa Marinduque, ay mayroon po talagang inaalagaan pong santo na nililibot po yun, 4 pong pamilya ang nag-rerelyebo po, kumbaga, nagpapaikutan kada 4 na taon, nililibot po yun at inaakyat po sa bahay po namin. Subalit gayon na lamang ang kahabagan ng Panginoon, purihin siya. May ginamit po na kamag-anak namin, may isa pong kamag-anak po namin buhat sa lahi at lipi ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na siya pong ginamit ng Panginoon. Ito po yung tita ko. Siya po ang nagbukas ng Bible study sa aming pong tahanan.
At ako po ay on and off for 7 years na nakasumpong ng salita ng Diyos kasi ako po ay talaga rin pong relihiyosa. Kahit po pinapatuloy po namin sila sa aming pong tahanan dahil kamag-anak lang po namin sila. Pero utay-utay po na pinrepare ng Panginoon yung akin pong magiging buhay sa Kanya through 7 years kahit on and off and Bible study. Nakasumpong po ako sa Panginoon after 7 years. At ngayon ako po ay married sa isa pong Christian at ang kanya pong buong family. Ginamit po sila sa akin. At gayon na lamang ang pagsidla ng katuwaan ng tita ko po na siya pong nagdala po ng salita ng Diyos sa amin pong tahanan. At kapiling na po siya ngayon ng atin pong Panginoon. Parang mission accomplished na nung may isa na kumbaga po ay pumalit po sa kanya at tinawag ng Panginoon, buhat po sa lipi na hindi nakakakilala, ay nakakakilala na sa Diyos. Hallelujah. Sino ba naman po tayo? Hallelujah. Ang Panginoon ang nagbibigay po sa atin ng understanding of His Word in order for us to become ministers of His Word at the same time. Isa pa pong purpose ng anointing of the Holy Spirit, aside from teaching, aside to teach us, and also so that we could teach to others and share the gospel of the Word of God to please the Lord, upang mapaluguran po ang ating pong Panginoon by doing the work of the ministry. Sa aklat po ng Lucas, chapter 4, verse 18, hayaan niyo po na basahin ko. Sa aklat ng Lucas, chapter 4, verse 18 to 19 po. Hallelujah, Jesus. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Ang Panginoong Jesus po ang nagsabi nito. Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. What are the powerful purposes of the anointing? What are the Holy Ghost powers na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga hinirang at pinili? Una po, to have power to be effective witnesses. Sinasabi po dito sa kanya pong mga salita, doon po sa aklat ng Lucas, Kabanata 4, talata 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. To enable us to share the good news about Jesus Christ. Maging saksi po tayo, una sa lahat, effective witnesses, become effective witnesses of His Word. To enable us to share the good news about Jesus Christ. Hinirang niya tayo upang ipangaral sa mga mahihirap ang mga magandang balita ng Panginoon. Sa pamamagitan ng anointing of the Holy Spirit, tayo po ay nakakapangaral. Sinasamahan po tayo ng Panginoon upang magpangaral po miski sa mga hindi po natin kakilala. Kapag nilid po tayo ng Holy Spirit of the Lord, sasabihin natin yan, hindi po natin mapipigilan ang mabuting balita ng Panginoon upang ma-share sa kanila. Hallelujah. Dahil pag-aari po tayo ng Panginoon at ang ating pong mga buhay. Another powerful purpose of the anointing, to proclaim freedom from prisoners. Paglaya. Gagamitin po tayo ng Panginoon upang makapagpalaya ng mga bihag ng dyablo. Sinasabi po dito sa kanya pong mga salita sa talata 18 ng Lucas 4, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Hallelujah! Dahil sa anointing of the Holy Spirit, pag nakakapakinig po tayo ng Word of God, at kapag din tayo po ang nakakapag-share ng Word of God, the Lord will give us the anointing, the Holy Spirit will give us the anointing para with boldness, masabi po natin ang mga salita na makakapagpalaya that will break the chains of the enemy in every portal na
tatago po't naninirahan sa miski sino man, the Lord will give us the boldness. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na naghirang sa atin at nagbibigay sa ating patuloy ng anointing of the Spirit. Nagagawa po natin yung mga bagay na behind po dun sa mga natural po natin na kaya pong gawin, because that is what we call as yung pong supernatural na power of the Holy Spirit living in us. Ang Diyos ang gumagawa, hindi po natin yung kaya sa ganang ating pong mga sarili, pero ang Diyos, kapag sinamahan tayo, magagawa natin ang mga bagay na iyon. Hallelujah. Papalayain ang mga nabihag, physically, spiritually, sa pamamagitan ng anointing of the Holy Spirit. And sabi po, to proclaim freedom from prisoners, to bring recovery of sight for the blind, maging ang mga bulag, kayang palayain ng salita ng Diyos because of the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. To release the opposed, mapapalaya nito oppressed, mapapalaya nito ang mga bihag sa kahirapan, hallelujah, mga alipin sa kahirapan, to proclaim Lord's favor and grace. Magkakaroon po tayo ng declaration because of the anointing of the Holy Spirit. Pag sinasamahan ka na ng Panginoon sa iyong prayer, you can proclaim God's favor and grace sa buhay mo at sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay at sa buhay ng mga pinagpe-pray mo, hallelujah, sa mga buhay ng pinagmiministeryohan mo, hallelujah. Thank you, Lord. Isa pa po, another powerful purpose of the anointing is to be benefactors, doing good to needy people. Ang pagtulong po sa mga nangangailangan magagawa po sa pamamagitan ng anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon siya pong naglilid sa atin ng banal na Espiritu para makagawa po tayo ng mga mabubuting bagay because you are anointed. Sapagkat pinili ka ng Panginoon, hawak ka niya sa kanyang mga kamay. Hindi na ikaw, yung dating ikaw, ang Panginoon ang kumikilos sa iyong buhay. To break the yoke, the devil's yoke in the lives of bound up people. Iyan pa po ang another powerful purpose of the anointing of the Holy Ghost. Lahat ng mga alipin ng dyablo pinapalaya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. May anointed na ginagamit, hallelujah, para mapalayas ang puwersa ng mga kaaway. Hallelujah. Hallelujah. And lastly po, to teach us and help us know God's truth versus error. The power of spiritual discernment ay binibigay ng Panginoon sa lahat ng kanyang inanoint. Hallelujah. Discernment sa tama at mali. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na siya pong nakagagawa sa banal na Espiritu, na nakagagawa beyond our limitations and capabilities. Ang banal na Espiritu ang siyang nagmamay-ari po ng ating pong mga buhay. Hawak niya ang ating buhay ministeryo. Hallelujah. Patuloy po natin itong ipagkatiwala po sa ating pong Diyos. Hallelujah. Sa umaga pong ito, hallelujah, ating pong balikan ang powerful purposes of the anointing of the Holy Ghost to have power to be effective witnesses, to enable us to share the good news about Jesus Christ, to proclaim freedom from prisoners, hallelujah, to bring recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim Lord's favor and grace, to be benefactors, doing good to needy people, to break the devil's yoke in the lives of bound up people, to teach us and help us know God's truth versus error. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Minsan pa, sa umaga pong ito, napakabuti nyo sa inyo pong mga anak, na inyo pong pinagpahayagang muli ng inyo pong mga salita, na inyo po, Panginoon, pinagmensahihan po, Panginoon, sa umagang ito, na inyo pong kinatagpo, Panginoon, hallelujah, na pinalakas nyo, Panginoon, hallelujah, pinapaalala nyo po sa kanila that they are anointed, and you are the one who anointed them, who anointed us, Panginoon, and it never leaves, it stays forever in us, hallelujah. Sinabi nyo yan po, Panginoon, hallelujah, hindi po ito nawawala, Panginoon, as long as we live, may anointing kami coming from you. Ikaw po, Panginoon, ang
ang siyang nag-anoint sa amin, ang siyang naghirang sa amin. Hallelujah. Purihin kayo aming Diyos. Patuloy po namin kayong papupurihan sa amin po, Panginoon, mga buhay na taglay. Hallelujah. Buhay po, Panginoon, na hawak ninyo na, Panginoon. Buhay ministeryo na hawak na ninyo. Purihin po kayong patuloy, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po namin po, Panginoon, pinapanalangin, O Diyos, ang lahat po ng nakapakinig, ang lahat po ng nanganood po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, sila minsan pa. Hayaan na patuloy po silang ma-inspire ng inyo po, Panginoon, mga salita na nireveal, Panginoon, sa kanila ngayon pong umagang ito at ang kanilang buong araw. Hayaan po, Panginoon, na patuloy po, O Diyos, na nakaangkla sa tunay na puno ng ubas, hallelujah, na gumagawa sa amin pong mga buhay, sa lahat po ng kanila pong mga makakadaupang palad. Hayaan po, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang patuloy na sumama sa kanila. Patuloy po namin po, O Diyos, na inaangkin ang kaayusan ng relasyon po ng bawat isa, ministers of the Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah. Especially sa mga pastors po, Panginoon. Sa mga ginagamit niyo po, Panginoon, ng mga tagapanguna po, Panginoon, sa ilalim ng umbrella ng Door of Faith Church. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, we declare fresh anointing. Inaangkin po namin ng fresh anointing always coming from you, O God. Hallelujah. At gayon din sa mga personal workers po, Panginoon, na nangakikinig. Maging sa lahat na po, Panginoon, ng miyembro. Maging sa lahat po, Panginoon, na nakaisa sa umaga pong ito sa pakikinig ng inyo pong mga salita. May they have the fresh anointing na patuloy po, Panginoon, declaring in their lives po, Panginoon, in their ministries, O God, in their relationships, Panginoon, hallelujah, the fresh anointing coming from you, hallelujah, hallelujah. May them continue to be encouraged po, Panginoon, hallelujah, ma-inspire ng inyo po, Panginoong mga salita, hallelujah, Jesus, hallelujah. Patuloy po namin po, Panginoon, na pinapanalangin ng Door of Faith Church International Ministries, Panginoon, saan mang dako, saan mang lugar, Panginoon, hayaan po, O Diyos, na magkaisa po, Panginoon, ang inyo pong mga anak, hallelujah, Jesus, at patuloy na bigyan ng kalakasang nagbubuhat sa inyo, sa kanila po, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po, Panginoong mga ministeryo, gayon din. Patuloy po kami nagpapabalot ng inyo pong kabanal-banalang dugo mula ulo hanggang talampakan sa umagang ito, 10 ng aming pong mga mahal sa buhay. Hallelujah. And we continue to declare, hallelujah, na taglayin po naming patuloy ang full armor of God in every battle, Lord Jesus. Mula po sa helmet of salvation, Panginoon, breastplate of righteousness, sword of the Spirit, O God, belt of truth, hallelujah, shield of faith, and sandals prepared to share the gospel of Christ. We continue to declare ang kinamin yun, and in every battle, we continue to declare victory in Jesus' name. Amen. Thank you po sa bawat isa. Isang maganda pong umaga. God bless po sa atin pong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon na napakabuti. God bless po. Good morning po.